bawat isa. Kunin po ninyo ang inyong pong mga Biblia. Buksan natin sa Amos chapter 3. Amos chapter 3. Now, ang Book of Amos po, ang tema po ng Book of Amos ay husgahan po ng Diyos ang bayan po ng Israel dahil po sa kanyang mga kasalanan. At naalam natin na ang Book of Amos po, ito po ay naglalaman ng puro kasalanan, puro judgment, puro punishment ng Panginoon. And then, we know na yung huling 5 verses ng Book of Amos, ang Panginoon ay nagbigay ng pangako na i-restore ng Diyos ang bayan ng Israel kahit sila makakaranas ng judgment ng Panginoon. Ang Panginoon po ay may promise restoration through the Messiah. At tayo po ngayon ay nasa Amos chapter 3 at bilang quick review lamang po ng ating po mga napag-aralan, alam natin po ng chapter 1 and 2, ginudge po ng Panginoon yung pong 7 bayan, 6 Gentile nation, Judah and Israel, dahil po sa kanilang mga kasalanan. And we know na ang layunin ng Panginoon, bakit binanggit ng Book of Amos, or bakit ang Diyos ay nagbigay ng judgment sa mga surrounding nation, bago niya i-deal yung kasalanan ng bayan ng Israel, ay upang ihanda ang bayan ng Israel sa katotohanan na kung i-judge, kung ihusgahan ng Panginoon, kung paparusahan ng Panginoon itong mga Gentile nation na ito, ano ang magiging dahilan or excuse ng Israel na hindi sila i-judge din ng Panginoon. And we know from Amos chapter 1 verse 1, ang Book of Amos po, ito po ay judgment ng Panginoon concerning Israel or Northern Kingdom ng Israel. We know na na-divide po ang kaharian ng Panginoon. Ang bayan ng Israel, during the time of Rehoboam, merong 10 tribu sa north, at yung 10 tribu na yun po yung object ng judgment ng Book of Amos. Now, we are now in chapter 3, kung saan ito po'y bahagi ng section ng chapter 3, 4, 5, and 6, na ito po ay samot-saring mga discourses or preaching ni Amos patungkol po sa bayan ng Israel. Basically po, ang chapter 3, 4, and 5, and 6, yung 4 na chapters po na ito po ay naglalaman ng mga parusa, pag-rebuke at pagkukorek at pag-judge sa bayan po ng Israel. At umpisahan po natin yung section na ito sa chapter 3 kung saan, babasahin ko po yung verse number 1 and then sundan niyo po ako sa inyo pong mga Bible. And we're going to see ano yung nilalaman ng chapter 3. Now, Amos chapter 3 verse 1, "Hear this word that the Lord had spoken against you, O children of Israel, against the whole family, which I brought up from the land of Egypt, saying," tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami Panginoon ay nagpapuri at nagpapasalamat dahil meron po muli kaming pagkakataon na pag-aralan po ang inyong pong salita. Panalangin namin, Ama, sa gabing ito, bigyan niyo kami, Ama, ng kaunawaan sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ng kaunawaan sa inyong pong salita. Makita namin, Ama, ang kalooban po ninyo, and we pray na makita namin, magkaroon kami ng biblical perspective sa pagtingin namin po sa bawat bayan na hindi po sumusunod sa inyong pong salita. Panalangin namin na kayo po ang aming pong maitaas at maluwalhati sa ngalan po ng aming pong Panginoong Jesucristo. Amen. Now, bago natin po tingnan yung verse number 1, gusto ko lamang po uling banggitin na ang ating pong Diyos, siya po ay hindi lamang po Diyos ng bayan ng Israel. Hindi lamang po siya Diyos ng mga Kristiyano or ng mga churches. Ang ating pong Diyos, siya po ang Diyos ng lahat po ng tao. Siya din po yung Diyos ng lahat po ng pamilya. Siya din po yung Diyos ng lahat po ng bayan. At kung ang tao, ang individual, ang pamilya o ang bayan ay hindi po susunod sa sa ating pong Panginoon, sila po ay accountable po. Ibig sabihin, hindi po papalagpasin po ng Panginoon. Now, ang Book of Amos po, ito po yung nagtuturo. By the way, gusto kong maalala po natin na ang Book of Amos po, hindi po ito preaching against individual. Hindi po ito preaching against family. Ang nire-rebuke po dito ng Panginoon ay ang bayan ng Israel as a nation. As a nation. Now, tanong, ibig pa sabihin, Brother RJ, ang bawat bayan ay accountable sa Panginoon? Yes po, yun po ang tinuturo ng salita ng Panginoon. At ang Book of Amos po ay nagpapakita
kung gaano napakamakasalanan ng bayan ng Israel nung panahon ni Jeroboam II, at dahil po doon, sila po ay i-judge ng Panginoon. Now, dalhin natin po ito sa ating pong setting. Tandaan natin, ito po ay para sa bayan ng Israel. Now, tanong natin sa ating sarili, ang bayan kaya nating kinabibilangan, tayo ba ay sumusunod as a nation sa kalooban ng Panginoon? Yun ang gusto nating sagutin through the book of Amos. Kasi isa pong problema ng marami pong churches sa ating pong panahon, sabi nila, bawal pag-usapan ang politika sa church. Bawal pag-usapan ang mga bagay ng bayan sa church. Pero kung titingnan niyo po ang book of Amos, lahat po ito ay nagpapatungkol sa politika ng Northern Kingdom of Israel. Kung naalala po ninyo yung ating pong categorization ng mga kasalanan ng Israel, may mga kasalanan pong politikal, may mga kasalanan ekonomiya, may kasalanan pong social, may kasalanan din pong religious and moral, at sari-sari po ito. At gusto ko pong tingnan natin na ang Bible po ay nagtuturo na kung ikaw ay mananampalataya, meron tayong responsibility na sabihin ang mali ng ating pong mga rulers. Remember, si John the Baptist, anong sabi niya kay Herod? Si Herod ba ay disipulo ni John the Baptist? Hindi. Si Herod ba ay church member? Hindi din. Pero sinabi ni John the Baptist, Herod, alam mo, yung kinakasama mo ay labag yan sa batas ni Moses. Yun po ay pagsabi ng isang Kristiyano, isang mananampalataya sa isang ruler. Naalala ninyo ang Panginoong Kristo, kung paano sinabi ng Panginoong Kristo ang mali ng Sanhedrin, and so on and so forth. And we can see na bilang mga mananampalataya, meron tayong duty na alamin ang salita ng Diyos at i-examine natin ang ating bayan base po sa salita ng Diyos. Hindi natin concern kung ano ang political views ng bawat isa po. Hindi natin concern kung ikaw ba ay pro-Duterte o pro-Marcos. Hindi po yun ang ating issue. Ang issue po natin, ang ating bang bayan, ang ating bang pamahalaan ay sumusunod sa salita ng Diyos. At yun ang tinuturo po ng Book of Amos. This is chapter 3. Dito niyo po makikita ang karumalduman na kasalanan po ng bayan po ng Israel na relative sa ating pong bayan. Now, tingnan po natin sa chapter 3 verse 1 and 2. Ito pong chapter 3 verse 1 and 2. Ito po ay bago banggitin ng Diyos ang kasalanan ng bayan ng Israel sa chapter 3, at bago banggitin yung judgment ng Panginoon para sa bayan ng Israel, pinaalalahanan ng Panginoon through Prophet Amos kung ano ang relasyon ng Israel kay Jehovah. Tingnan niyo po sa verse number 1. Hear this word that the Lord had spoken against you, O children of Israel. Yung pong command na to hear the word of the Lord, ito po ay ilang beses inulit po sa Book of Amos. For example, Amos chapter 3 verse 13. Makikita nyo, 3:13. Hear ye and testify in the house of Jacob. Hindi lamang po yun. Chapter 4 verse 1. Hear this word, ye king of Bashan. Chapter 5 verse 1. Chapter 5 verse 1. Hear ye this word which I take up against you. And last, Amos chapter 8 verse 4. Hear this, O ye that swallow up the needy. So napansin nyo, ilang beses pong inulit dito ni Amos habang pinangaral niya ang mensahe ng Diyos. Tandaan natin, si Amos po ay nakatanggap ng mensahe mula sa Panginoon, at ang trabaho ni Amos ay isigaw ito sa bayan ng Israel, hear ye the word of the Lord. At yun po ang binabanggit ng verse 1. Sabi ni Amos, hear this word that the Lord had spoken against you, O children of Israel. At napapansin niyo po, yung mensahe na tinanggap ni Amos, na ipinangaral ni Amos, ito po ay against sa bayan po ng Israel. Anong ibig sabihin ng Brother RJ? Yung type ng message na tinanggap ni Amos na kanyang ipinangaral, ito po ay judgment message. Isang mensahe na nagpapatungkol sa paghuhusga sa kanila. At napansin niyo po dito na yung pong command na to hear, pakinggan niyo ito, yun po ay may implication ng accountability. Ibig sabihin, ang bayan po ng Israel, the children of Israel, sila po ay merong responsibilidad na pakinggan ang mensahe ng Diyos at mag-respond sa salita ng Panginoon. Ano pa po, sa verse number 1, you can see there na ang sabi ni Amos, hindi lamang against you, O children of Israel, nagpapatungkol po yan sa 10 tribo ng bayan po ng Northern Kingdom, and against the whole family
which I brought up from the land of Egypt, saying. So nakita niyo po dito, hindi lamang ang object ng judgment ng Panginoon ay yung 10 tribo, kundi nilahat ng Panginoon yung buong covenant people ng Panginoon, Israel as a nation, ang naging object po ng judgment. Napansin niyo po na, O children of Israel, yun po ang 10 tribo, pero binanggit ng kadugsong ng verse number 1, against the whole family, which I brought up from the land of Egypt. So, dito ipinapakita na hindi lamang accountable ang Northern Kingdom, even yung 2 tribo ng South ay accountable sa judgment ng Panginoon. At dito, nirecall ng Panginoon yung redemptive act niya na ginawa ng Diyos sa bayan ng Israel. Alalahanin ninyo, bayan ng Israel, dahil kayo ay aking niredeem mula doon sa pagkakaalipin sa Ehipto, ngayon kayo ay responsible na pakinggan ng aking mensahe patungkol sa judgment sa inyo. So dito mapapansin natin na meron tong recall, ini-exhort ni Amos na ang mga Hudyo ay maalala nila yung redemptive act na ginawa ng Diyos sa kanila during the time of Exodus. At dito, tingnan natin sa verse number 2 kung ano ang mensahe ng Diyos. So yung basically, we can say na yung verse number 1, ito po ay introduction ni Amos sa kanyang preaching. Tandaan natin, ito pong Book of Amos, ito po ay una, yung mensahe po ng Diyos ay binigay verbally or visually ng Diyos kay Amos. Ang ginawa ni Amos, pinreach niya to personally, and hindi lamang niya to pinreach, sinulat din niya ito. And we know na ito pong Book of Amos, ito po ay compilation ng preaching note ni Amos. So yung verse number 1, we can say ito yung introduction ni Amos. And verse number 2, ito na po yung pinaka-mensahe ng Diyos. Verse number 2, you only have I know of all the families of the earth. Una, nagsimula ang Panginoon sa pagpapaalala ng kanyang covenant relationship or special choosing ng Panginoon sa bayan po ng Israel. Ang tandaan po natin, ang ating pong Panginoon, pinili po ng Diyos si Abraham mula sa lugar po ng Ur, at si Abraham po ay sumunod, at mula po kay Abraham, doon po nagmula ang bayan po ng Israel. And go over, for example, in Deuteronomy chapter 7. Deuteronomy chapter 7. Deuteronomy chapter 7, verse number 6 to 8. Deuteronomy chapter 7. So tinitingnan natin dito yung covenant relationship ng Diyos at ng bayan ng Israel. Nung panahon po ni Moses, sabi po ng Diyos sa Deuteronomy 7, verse 6 to 8, for thou art an holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God had chosen thee to be a special people unto himself, above all people that are upon the face of the earth. The Lord did not set his love upon you, nor choose you, because you were more in number than any people, for ye were the fewest of all the people. But because the Lord loved you, and because he would keep the oath which he had sworn unto your fathers, had the Lord brought you out with a mighty hand, and redeemed you out of the house of bondmen from the hand of Pharaoh, king of Egypt. So mapapansin niyo po, yung pong covenant relationship na binanggit ni Moses sa Deuteronomy chapter 7, ito po ay ipinaalala po ni Amos sa Amos chapter 3 verse 2, na ang sabi niya na kayo lamang, you only have I know of all the families of the earth. Parang sinasabi ng Diyos sa bayan ng Israel, alam niyo ba bayan Israel? Kayo lamang ang bayan na aking pinili sa lahat ng bayan sa buong mundo. Kayo ang aking pinili. Kayo ang aking hinirang. Kayo ang pinili ko. Ang tanong, Brother RJ, special ba ang bayan ng Israel kumpara sa mga Pilipino? Yes po, kasi ang bayan po ng Israel, siya po yung piniling group of people ng Diyos upang magbigay ng testimony patungkol kay Jehovah. Yun po ang pinakadesenyo po ng Panginoon. Ang bayan ng Israel, dapat sila yung magliliwanag at siya yung magiging witness sa maraming bayan na sila ang magsasabi kung sino yung buhay na Diyos. At kaya nga po dito sa Amos chapter 3, bago sabihin ng Diyos ang judgment niya sa bayan ng Israel, pinalalahanan niya, alam niyo ba bayan ng Israel, na kayo ang aking piniling bayan? Kayo, bukod sa kung ikukumpara nyo sa lahat ng bayan ng mundong ito,
kayo ang aking pinili, kayo lamang ang aking kinilala. Yung pong word na known sa verse number 2, ito po yung nagpapakita ng covenant relationship. Anong ibig sabihin nito, Brother RJ? Ibig sabihin po nito na ang bayan po ng Israel, dahil sila po ay merong covenant relationship sa Diyos, meron po silang greater responsibility and meron po silang greater accountability. Kaya mapapansin nyo yung huling bahagi ng verse 2, pansinin ninyo, therefore, pagkatapos paalalahanan, kayo ang aking pinili kumpara sa lahat ng bayan ng mundong ito, lahat ng pamilya ng mundo. Therefore, sa makatuwid, I will punish you for all your iniquities. Yung covenant relationship ng bayan ng Israel kay Jehovah, ito ay nagresulta ng greater accountability. And sabi ng Diyos, dahil kayo ang aking piniling bayan sa lahat ng pamilya ng mundo, sa makatuwid, kayo ay aking paparusahan. Kayo ay aking paparusahan. Anong dahilan? Bakit paparusahan ng Panginoon? Binanggit ng verse 2, for all your iniquities. Dahil sa iyong mga kasalanan, dahil sa iyong mga karumihan, dahil sa inyong mga paglabag sa aking kautusan. So napansin niyo po na hindi po spoiled ang bayan po ng Israel, hindi po pwedeng magmayabang ang bayan po ng Israel na ay kami ang piniling bayan ng Diyos. Sa privilege na meron sila, meron din po itong responsibility. Meron din po itong accountability dahil pinili sila ng Diyos na maging bayan na dapat sila ang maging liwanag ni Jehovah sa buong mundo, pero sumuway sila sa Panginoon. So, we can see in verse 1 and 2, yung pong description ng covenant relationship ng Diyos sa bayan ng Israel. Now, from verse number 3 to 8, dito po gagamit ang Diyos ng mga rhetorical question. Kumbaga, ito pong verse 3 to 8, ito po yung naglalaman ng mga tanong ng Panginoon sa bayan ng Israel, na ang layunin po dito ng Panginoon ay upang ipakita ang judgment na parating sa kanila. So ito po yung rhetorical question, kumbaga parang hindi po humihingi ng sagot ang Diyos sa bayan ng Israel. Ang gusto ng Diyos ay mag-isip sila sa parating na judgment sa kanila. Now, tingnan natin yung mga rhetorical question. Ito pong mga tanong ng verse 3 to 8, ito po yung nagpapakita ng prinsipyo po ng cause and effect. Cause and effect. Na ibig sabihin, kumbaga, halimbawa, kanina doon sa testimony, merong kaguluhan sa Pacific Residence. Yun ang effect. Ano ang cause nun? May magnanakaw. Halimbawa, may sakit ang isang taong ito, yun ang effect. Ano ang naging cause nun? Probably dahil na-expose siya sa isang may sakit din. So, dito, sa verse 3 to 8, makikita nyo dito ang pinaka-focus ng Panginoon. Mag-isip ang bayan ng Israel dahil sa kanilang kasalanang ginawa laban sa Panginoon for all their iniquities, ay meron tong epekto. Ang cause ng kanilang, ang cause ay ang kanilang kasalanan at ang effect ay ang judgment ng Panginoon. Now, tingnan natin sa verse number 3, yung unang tanong. Sabi ng Diyos, sa bayan ng Israel, can two walk together except they be agree? Pwede bang ang dalawang tao ay lumakad ng may agreement kung hindi sila, pwede bang magsama ang dalawang tao kung hindi sila nag-agree sa bawat isa? Halimbawa, pagsamahin nyo dito ang kaya bang, halimbawa, meron kayong sigalot ng iyong kaibigan, meron kayong pagtatalo, kaya nyo bang kumain ng sabay? Kung kayo may pagtatalo, of course, hindi nyo magagawa yun. At yun ang focus ng Panginoon dito. Can two walk together except they be agree? Na yung fellowship ng Diyos sa bayan ng Israel at merong fellowship ang bayan ng Israel at ang Panginoon, ang tanong ng Diyos, pwede ba kayong makipag-niig sa akin na kayo ay lumalabag sa aking kautusan? Pwede ba tayong magsama? Ang tanong ng Diyos, using this rhetorical question, pwede ba tayong makapag-niig? Pwede ba tayong makapag-fellowship sa bawat isa kung sinusuway nyo ang aking mga kautusan? Yun ang tanong dito ng Panginoon. Can two walk together? Pwede ba kayong magpatuloy na lumakad kasama ko kung kayo patuloy din lumalabag sa aking mga kautusan? So ito pong verse number 3 nagpapakita na yung fellowship ng Diyos at ng bayan ng Israel ay na-disrupt dahil po sa kanilang mga kasalanan. Verse number 4, another question, will a lion roar in the forest?
when he had no prey. Ang isa bang leon ay aatungal ng walang dahilan sa forest? Ang isang leon, aatungal ba siya sa kagubatan kung walang Tagalog sa prey, walang ibang hayop or pagsisilo, pwede din po. So, ang lion ba ay mag-roar kung walang hayop siyang nakitang prey? Parang pain, parang ganun. Yung maliit, di ba? Sa science, merong predator at may prey. Predator is the lion, and yung prey, probably usa. Let's say usa. Ang tanong dito ng Panginoon, ang leon ba ay mag-aatungal kung walang usa siyang makikita sa forest? Ang pinapakita dito ng Panginoon, ako ba ay magagalit? Sabi ng Diyos, ako ba ay magagalit kung wala kayong ginawang kasalanan? O ako ba ay magagalit sa inyo, bayan ng Israel, na kung wala kayong ginagawang kasalanan? Yun po ang question number 2 sa verse number 4. Question number 3, will a young lion cry out of his den, "I have taken nothing"? So ito po, ang isang leon na meron na siyang nakuha na usa or prey, siya ba ay hindi sisigaw or magka-cry out or gagawa ng loud voice sa kanyang den kung wala siyang nakuhang prey na? So ano ang tinutukoy dito? Ang destruction ba ay bayan ng Israel, magtataka ba kayo na makakaranas kayo ng destruction na hindi nyo alam na ito'y dahilan ng inyong kasalanan? Magtataka kayo na bakit ko kayo i-judge? Hindi nyo ba nakikita na kaya ko kayo husgahan, kaya ko kayo paparusahan ay dahil sa inyong mga kasalanan? Katulad ng isang leon, hindi siya gagawa ng ingay kung walang prey. So naunawaan nyo, ang goal ng verse number 4, ito ay para mag-isip ang bayan ng Israel na hindi aksidente na kayo ay makakaranas ng pagkasakop sa Assyria. Hindi aksidente yun. Yun ay dahilan ng inyong mga kasalanan. Gumamit ang Diyos ng rhetorical question, gamit ang leon. Verse number 5. Let's see. Sa verse number 5, can a bird fall in a snare upon the earth where no gin is for him? Ibig sabihin po nito, ang isa bang ibon ay babagsak kung walang bitag na nakuha siya? Meron bang isang ibon na bigla na lamang babagsak nang hindi siya nabitag? Ang ibig sabihin nito ay yung divine judgment, yun ba ay dadating sa inyo nang walang dahilan? Katulad ng verse number 4. Katulad ng leon, ang leon, hindi magagalit ang leon kung walang prey. Ibig sabihin nun, ang Diyos ay hindi magagalit at magpaparusa kung walang dahilan. Ito naman sa verse number 4, ang isang ibon na bumagsak dahil sa patibong, kayo ba ay makakaranas ng divine judgment ng walang dahilan? Verse number 5, yung pangalawang tanong, shall one take up a snare from the earth and have taken nothing at all? Ibig sabihin po nun, kung ikaw halimbawa mangangaso, tatanggalin mo ba yung patibong nang wala ka pang nahuhuli? Halimbawa, merong patibong dito, tatanggalin mo na lamang ba, ang tanong dito ng Diyos, tatanggalin mo na lamang ba yung patibong na walang nahuli na isang bagay? Ang pinapakita po dito ng Diyos, yung pong parating na judgment sa bayan po ng Israel, hindi po ito aksidente. Hindi ito parang nagustuhan lang ng Diyos. Hindi ito random, kundi ito'y merong dahilan, at ang dahilan ay ang kanilang mga kasalanan. So ano pa? Sa verse number 6, pang-anim na tanong, shall a trumpet be blown in the city and the people not be afraid? Ang tanong dito ng Panginoon, saan kayo nakakita ng isang bayan na tumulong na yung trumpeta na merong sasako pero hindi sila natakot? Meron ba kayo nakitang ganun, sabi ng Diyos? Pag ang trumpeta ay pinakinggan na, halimbawa dito sa Pilipinas wala kasi, pero sa Japan, pag tumunog yung alarm, alam na ng mga tao na may tsunami parating. Sa Israel, kapag nag-blow na yung alert nila, yung siren, lahat sila pupunta na sa bomb shelter. Parang ganun po ang tanong dito ng Panginoon. Ang isang trumpeta ba, pag ito'y napakinggan na, ang mga tao ba hindi matatakot? Ang tanong na ito po ay nagpapakita na kayo, bayan ng Israel, dapat natatakot na kayo ngayon. Binabanggit ko na ang parating na judgment sa inyo. Dapat natatakot na kayo, pero hindi kayo nakakaranas ng pagkatakot. Dapat nagsisisi na kayo ngayon
dahil binabanggit ko yung mga parating na kaparusahan, pero bakit hindi kayo natatakot? Yun po ang purpose ng tanong na ito. Pag ang bayan ay nakapakinig ng trumpeta na meron sa sako, dapat ang mga tao natatakot na. Yun ang tanong ng Panginoon. Sa verse number 6, shall there be evil in a city and the Lord had not done it? Yung pong evil na ito po hindi nagpapatungkol sa evil na moral sin, kasalanan. Yung evil po na ito po yung nagpapatungkol sa mga calamity, disaster, and judgment. Ang tanong dito ng Panginoon, merong parating na kalamidad sa bayan, at ang tanong ng Panginoon, hindi ba ang Diyos ang gumawa nito? At dito niyo po makikita na ang bawat kalamidad na nararanasan po contextually ng bayan ng Israel noong panahon ni Jeroboam II, ang Diyos po ang may gawa po nun. Ang Diyos ang may dahilan po nun. At dito makikita natin ang tanong ng Diyos sa verse number 6, merong evil, kalamidad, disaster na parating sa inyo, hindi nyo ba alam na ako ang nagpadala niyan? Ako ang gumawa niyan laban sa inyo? Yun po ang question number 7 sa verse number 6. Ano pa? Pinapakita by the way ng verse number 6 na yung parating po na disaster, yung evil, ito po ay divinely appointed. Ang Diyos ang naggumawa at hindi to aksidente. Hindi to aksidente. Sa verse number 7, tingnan nyo po, verse number 7, so another rhetorical question. I think it's question number 8. Surely the Lord will do nothing, but He revealed His secret upon His servant the prophet. So dito po, merong statement, hindi po ito question, pero ito yung statement na ibinigay ng Panginoon na ang sabi niya dito, ang Panginoon po ay hindi po kumikilos ng pagja-judge kung wala muna siyang warning na ibinibigay. At yun po ang napakaganda sa Panginoon. Ipinakita dito ng Diyos sa verse number 7 na siya ay hindi, what do you call that? Hindi siya parang marahas na Diyos. Hindi siya walang pakundangang Diyos na bigla na lamang siyang magpaparusa. Ang tinutukoy dito ng Panginoon sa verse number 7, na bago niya husgahan ang bayan ng Israel, nagbigay siya muna ng mga warning. Nagbigay siya muna ng mga paalala. Nagbigay muna siya ng pagkakataon ng ang mga taong ito ay magsisi upang hindi maranasan ang judgment ng Panginoon. Dito po, yung pong secret na tinutukoy po dito, yung His secret, ito po yung nagpapatungkol sa divine counsel and purpose po ng Panginoon, kung saan ang Diyos po ay nagpadala po ng mga propeta sa bayan ng Israel upang nawa sila ay magsisi. Naalala niyo si Elijah? Bago po si Amos, si Elijah po ay nangaral sa Northern Kingdom. Naalala niyo si Elisha? Si Elisha din po ay pinadala ng Diyos upang mangaral sa bayan po ng Israel. Pero ang tanong, sila ba ay nagsisi? So ang pinaka-mensahe dito ng Diyos, ako ba ay gagawa ng isang judgment sa inyo na hindi niyo muna napakinggan ang mensahe ko, yung aking secret? Na dito, ipinapakita ng Diyos yung kanyang mercy. Na nagpapakita siya na nagbibigay siya ng pagkakataon sa Northern Kingdom na nawang magsisi kayo. Kasi kung hindi kayo magsisisi, makakaranas kayo ng judgment. I recall this verse kanina nung habang namimigay kami ng gospel literature, na yung pinaka-point na ang tao ay may chance na malaman ng gospel, yun ay pagpapakita ng mercy ng Panginoon. Yung pinaka to the fact na ang tao ay may chance na malaman ang gospel at meron siyang chance na manampalataya kay Jesus Christ, yun po yung pagpapakita ng mercy ng Panginoon. Na dapat tayo pong tao, nung si Adan ay nagkasala, pwede pong iwanan na tayo ng Diyos sa kadiliman po ng ating kasalanan. Pwede pong gawin po yun ng Diyos. Pero to the point na binigyan tayo ng paalala ng Panginoon through the Word of God, at contextually, ganun po ang mensahe ng Diyos sa Northern Kingdom. Ako ay kumilos, bago ako kumilos, bago ko kayo husgahan, gusto kong malaman ninyo na yung aking secret, yung aking counsel, yung aking kalooban, ay pinaalam ko sa inyo. Pero ang tanong, pinakinggan nyo ba ito? Kayo ba ay nag-repent sa inyong mga kasalanan? Nagpadala ako ng mga servant ko, ng mga propeta ko,
upang i-reveal ang aking secret, ang aking mensahe, ang aking counsel sa inyo, pero hindi kayo nakinig. Yun ang verse number 7. Verse number 8. Verse number 8, the lion had roared, who will not fear? So another question. Dito po, ang Panginoon, pinapakita niya that the Lord does not act in judgment without first revealing His plan. Hindi po, yung pong lion, sa verse number 8, yung pong lion po dito, the roar of a lion, ito po ay nagpo-produce ng isang pagkatakot. Pagka may leon na umatungal, ang automatic response ng makakapakinig po nito ay takot. Gayun din, ang sabi ng Diyos, when the Lord speak, ito pong verse number 8, ito po ay testimony ni Amos, na nagpapakita nung ang Diyos ay umatungal sa kanyang galit, ang sabi ni Amos, the Lord God had spoken, who can but prophesy? Pag pinapakita po ng verse 8 na ito, na nung napakinggan ni Amos yung salita ng Diyos, ang propeta, si Amos, ay hindi po niya kayang manatiling tahimik. Kundi ang dapat niyang gawin, nung napakinggan ni Amos ang mensahe ng Diyos ng judgment sa bayan ng Israel, hindi niya na-atin na tumahimik na lamang. Kundi ibinulgar niya at ipinangaral niya ang mensahe ng Panginoon. Yun po yung ibig sabihin, the Lord God had spoken, who can but prophesy? Kaya mo bang atimin na itago na lamang, Amos, yung mensahe na pakinggan mo? Ang sabi ni Amos, hindi ko kaya, kundi kailangan ko itong ihayag. Parang yung time na nalaman mo na may impyerno, yung time na nalaman mo na pwede pa lang tao yung makatakas sa galit ng Diyos, sa pagtapon ng Diyos sa impyerno, di ba? Ang focus natin ay sa tindi ng mensahe ng judgment ng Panginoon, wala tayong gustong gawin, kundi ibahagi din ang ebanghelyo sa ibang tao. Parang ganun po ito. Nung napakinggan nung umatungan ang Diyos na parang leon sa kanyang galit, nung napakinggan ito ni Amos, wala siyang kayang gawin kundi ibahagi ito sa Northern Kingdom. So yun po yung verse 3 to 8, na ito po yung nagpapakita na yung judgment na parating sa bayan ng Israel, hindi po ito aksidente. Ito po ay layunin ng Diyos, pero kahit ang Diyos i-judge sila, ang Panginoon ay nagpadala ng mga propeta. Binigyan ng chance ang bayan ng Israel na magsisi. Verse number 9 and 10. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Verse number 9 and 10. Ready? Read. Published in the palace. Mountains of Samaria. And behold, the great tumults in the midst thereof, and oppressed in the midst thereof. For they know not to do right, saith the Lord. So, violence and robbery in their palaces. So salamat po. Nakita natin sa verse 1 and 2, yung paalala, yung kanilang covenant relationship. Verse number 3 to 8, nakita natin yung mga rhetorical question upang mag-isip ang bayan ng Israel na hindi aksidente ang parating na judgment sa kanila. Ito pong verse 9 and 10, tatawag po ng witness ang Panginoon upang ipakita kung anong klaseng kasalanan ang meron ang Israel. Parang ganito po, kumbaga parang tumawag ang Diyos ng mga Gentile nation upang ipakita na yung kanyang perception sa kasalanan ng Israel ay hindi lang para sa kanya. Kumbaga parang halimbawa, meron akong nakitang karumal-dumal na eksena. Ang sasabihin ko, Sister Cham, meron akong nakita, tingnan mo, anong masasabi mo sa nakita ko? Parang ganun po ang pinaka-tone dito ng Panginoon. Hindi lang sa perspective ng Diyos ang karumal-dumal na kasalanan ng bayan ng Israel, kundi tumawag siya ng mga witness. At yung mga witness niya dito, makikita natin sa verse number, let's see here, verse number 9, sabi ng Diyos kay Amos, publish in the palaces of Ashdod and in the palaces of the land of Egypt and say. So, mayroon pong dalawang bayan. Yung pong Ashdod, ito po yung Philistia, sa may Gaza. At yung pangalawa, yung Egypt. Alam natin kung ano po yung Egypt. Ito pong mga bansang ito po'y tinawag ng Panginoon upang maging witness, upang makita ng dalawang Gentile nation na ito kung ano ang kasalanan ng bayan ng Israel. Yung pong mga palaces na binanggit po dito, ito po'y nag-i-indicate ng lugar ng kapangyarihan kung saan yung mga rulers ng
yung mga rulers ng Philistia or Ashdod and Egypt, ang makakakita, mawi-witness nila ang kasalanan ng bayan ng Israel. Dito po ipinapakita na ang kasalanan po ng Israel ay napaka-corrupt to the point na ang bayan, ang mga Gentile nation can recognize it. Na kahit yung mga Gentile nation ay marirecognize, oo nga, Panginoon, ang kasalanan ng Israel ay karumal-dumal. And hindi lamang yun, sa verse number 9, sinabi din dito ng Panginoon, verse number 9, assemble yourselves upon the mountains of Samaria and behold the great tumult in the midst thereof and the oppressed in the midst thereof. So ang sabi ng Panginoon sa Egyptian rulers and sa mga rulers ng Ashdod, doon kayo, magtipon kayo doon sa mountain of Samaria. Ano po yung mountain of Samaria dito? Dito po ang parang, kung halimbawa, nanonood ka ng isang, remember si Zacchaeus? Nung parating si Jesus Christ, umakyat siya ng sycamore tree para meron siyang good observation. Kumbaga parang, dito yung magandang makita. Anong nangyayari? Merong dadaan daw dito na Jesus of Nazareth. Doon ako sa sycamore tree para mas makita ko. Parang ganun din po yung Mountain of Samaria. Yung Mountain of Samaria, kung ikaw ay nakatayo doon, kitang-kita mo ang capital city ng Northern Kingdom, yung Samaria. Ang pinaka-point dito, yung Egypt at ang Ashdod, doon kayo pumunta sa Mountain of Samaria, doon yung makikita ng malinaw ang kasalanan ng bayan ng Israel. Binanggit po dito yung tumult, and behold the tumult, at saka yung oppressed. Yung pong tumult dito, yung pong great tumults, ito po yung nagpapakita ng confusion or unrest or social disorder. Sabi ng Diyos sa mga Gentile nation na ito, pumunta kayo sa Mountain of Samaria at makikita ninyo na merong social disorder ang bayan ng Israel. Hindi lamang doon, makikita nyo doon yung mga oppressed. Nakikita nyo po doon, a great tumult in the midst thereof, and the oppressed in the midst thereof. Yung pong oppressed, ito po yung nagpapakita ng mga tao pong nagsasuffer dahil po sa mga injustice at saka mga unfair treatment. Tinasinabi ng Diyos, Ashdod and Egypt, hali kayo, tumayo kayo dito sa Mountain of Samaria kasi dito nyo makikita ng malinaw na sa bayan ng Israel ay merong injustice, merong maltreatment, merong corruption. Tingnan ninyo, anong masasabi ninyo? At hindi ito, binanggit dito ng verse number 10, tingnan niyo po, for they know not to do right, saith the Lord. Ang sabi ng Diyos, tingnan niyo, Ashdod at Egypt, nakikita niyo ba yung social injustice, yung maltreatment, yung great tumult, yung social disorder? Ginagawa nila ito kasi hindi nila alam kung paano gumawa ng tama. Just imagine yung narrative na ito. Ang Panginoon tumawag ng mga Gentile nation upang maging witness. Tingnan ninyo, yung aking covenant people, anong masasabi niyo sa kanila? Meron sila ba ay sumusunod sa akin? Ang sabi ng Panginoon, no. Makikita ninyo, Ashdod and Egypt, ito ang aking mga covenant people, pero merong kaguluhan sa kanila. Hindi naman po yun. Sa huling bahagi ng verse 10, sinabi ng Panginoon dito, hindi nila alam kung paano gawin ang tama, who store up violence and robbery in the palaces. Anong ibig sabihin nun, Brother RJ? Yung pong ibig sabihin ng who store up violence and robbery in the palaces, yung pong mga ruling class, yung pong mga pinuno ng Northern Kingdom, sila po ay nag-accumulate ng wealth sa pamamagitan ng violence at theft. Yung pong mga rulers, sinasabi ng Diyos dito sa Ashdod and Egypt, tingnan ninyo ang aking bayan. Tingnan ninyo ang kanilang mga pinuno. Hindi nila alam kung paano gumawa ng tama. At yung mga pinuno nila, kumukuha sila ng yaman mula sa mga tao sa pamamagitan ng pagnanakaw at ng rahas. Who store up, yung pong ibig sabihin ng store up violence. Pag sinabing store up, ito po yung nagpapakita ng systematic and ongoing accumulation of wealth. Sinabi ng Diyos, nakikita nyo ba? Gentile nation, Ashdod and Egypt. Tingnan nyo yung aking bayan. Tingnan niyo yung mga rulers, paano sila kumukuha ng yaman sa mga tao pinamumunuan nila. Hindi lamang doon, mapapansin nyo, yung word na palaces,
who store up violence and robbery in the palaces. Ito po yung nagpapakita na yung corruption ng Northern Kingdom ay napakatindi, na yung mga taong nasa palaces, sino yung mga taong nasa palaces? Yung pong mga rulers, yung pong mga pinuno, sila ang yumayaman. Habang ang mga pinuno yumayaman, tingnan mo, at sabi ng Diyos, tingnan nyo Egypt and Asdod, yung mga tao na nasa palaces, yumayaman sila, pero yung mga tao merong tumult, merong oppression, merong social disorder, merong maltreatment. At yun ang kasalanan na pinakita ng chapter 3 dito, na ang bayan ng Israel, especially yung mga pinuno, especially Jeroboam II, kasi yun po ang pinaka-pinuno, yun po yung king during this time, na yung kanilang yaman ni Jeroboam II at yung mga princesses nila ay kumuha ng yaman sa maling paraan, sa pamamagitan ng pagnanakaw at ng violence. Now, at tandaan nyo po, ito pong chapter 3, ito po yung kasalanan ng bayan. Now, in application, dali natin po sa ating pong panahon, na gusto kong maalala natin ang context po nito, ang Diyos ang nagpakita sa Ashdod and Egypt. Tingnan ninyo ang aking bayan. They are the covenant people. Siya ang aking piniling bayan. Siya ang aking iniligtas sa Egypt. Pero masdan mo, Egypt and Ashdod, yung aking bayan, merong kaguluhan. May mga taong sumisigaw ng tulong. May mga taong humihingi ng hustisya. May mga tao na oppressed, na minamaltrato. Pero tingnan mo yung mga pinuno ng Northern Kingdom. Ang yaman nila. Makikita nyo sa huling bahagi ng chapter 3, may mga bahay sila. Hindi lamang isa ang bahay nila. Meron silang winter house, meron silang summer house. Yung kanilang mga bahay ay puro marble na nagpapakita ng napaka-luxurious ng mga rulers. Pero tingnan nyo, yung mga tao, there's a great tumult. May mga tao sumisigaw ng tulong. May mga tao sumisigaw ng hustisya. At mapapansin ninyo, ito pong kasalanan ng Northern Kingdom, may ganang bang kasalanan sa ating bayan? May ganang bang kasalanan? So, gusto ko pong magkaroon tayo, ang pinaka-goal po natin ay makita natin through the book of Amos na ang Diyos hindi po pinalalagpas ang kasalanan ng bayan. Kung paano i-judge ng Panginoon ang Northern Kingdom dahil sa kanilang social sin, just imagine yung mga mayayaman. Yes, yung mayaman sila, pero ginagamit nila ang mga tao upang mag-accumulate sila ng yaman. At ganun din po sa ating bayan. Alam natin, I made a study, alam niyo po ba ng average Filipino household income, average Filipino ay kumikita lamang po ng 300 or to 400,000 per year, or pwede natin i-average per month na 25,000 per month. Yan po ang average income. Pero alam niyo ba ang mga politician ng Pilipinas, in average, ay meron silang net worth na 50 million to 1 billion. Meron ba kayong nakitang politician na mahirap? Meron ba kahit barangay captain ninyo? May barangay captain ba kayo na nakatira sa Kubo? Probably in some urban area or sa ibang probinsya, pero in general, wala kayong makikitang politician na mahirap. And according sa may study, ang net worth, ibig sabihin yung yaman ng average na politician ay 50 million to 1 billion. At halimbawa, nung time po ng 1955, pagkatapos po ng Marcos regime, ang Supreme Court ay nagsabi, nung inimbestagahan yung si Ferdinand Sr., Marcos Sr., na-discover po ng Supreme Court na meron silang 50 mansions, ang Marcos family. Pagkatapos ng Marcos regime, 1955, nag-imbestiga ang Supreme Court, nakita nila, wait, merong 50 mansions ang Marcos family? At hindi lamang dun, marami silang mga lupain sa iba-ibang bayan. Nakita nila yon. Paano nag-accumulate? Paano nakakuha ng ganong yaman ang Marcos family during martial law? Hindi lamang nun. I don't know kung nakita niyo po yung isang news, yung pong mga lawmakers, yung mga congressman, nakita sa BGC na may mga sasakyan silang, halimbawa, McLaren P1, which worth 90 million, 92 million. May isang congressman na nakita sa BGC, ito po, grupo sila,
nagpark doon sa kalye ng BGC at nalaman, mga congressman yon. Ang mga sasakyan nila, McLaren worth 92 million, isang Ford GT worth 95 million, at isang Ferrari na worth 84 million. So, ang point ko po dito is, sa ating pong bayan, wala pong mahirap na politician. Wala pong mahirap na politician. And according sa study, 2025 alone, in 2025 alone, meron pong nawalang 560 billion pesos sa pondo po ng bayan. Sa pondo po ng bayan, 560 billion. 560 billion. Just for you to realize, let's see here. Kung ikaw ay mag-i-spend ng 1 million a day, kakailanganin mo, mauubos mo yung 560 billion ng 4 to 5 years. Just imagine, 1 million a day spend mo, bagong maubos yung nawalang 560 billion sa pondo ng bayan noong 2025, uubos ka ng 5 taon na 1 million a day ang gagastusin mo. Ganun po kalaki ang nawala sa ating pong bayan. At kung alam niyo po, I don't know kung kayo po ay nanonood ng news, pero I just want to say it, kung paano ang Northern Kingdom ay meron silang systematic and ongoing accumulation of wealth. Yung pong ibig sabihin ng store up. Yung pong verse number, let's see here, yung verse number 10 na store up, yung po yung nagpapakita ng systematic. Merong sistema ang pagnanakaw ng mga rulers ng Northern Kingdom sa kanilang mga tao. At alam niyo po ba, ang corruption po dito sa Pilipinas ay ganun din. Meron pong corruption system sa ating pong bayan. Nagsisimula po yan sa budget. Ang mga congressman maglalaan ng budget na impluwensya po nila sa Kongreso. Tuwing gagawin po yearly ang budget, ang mga congressman ang nagpapasa. Sa aming distrito, kailangan ng tulay, 10 milyon, 100 million ang ilaan na budget dyan. Pagkatapos, ina-award ang project sa contractor which is connected din sa mga politician. Pangatlo, alam niyo po ba na sa bawat project, I don't know kung may nakikita kayong mga project sa daan, halimbawa, may ginagawang kalsada, may ginagawang school, or may ginagawang tulay, according po sa study or sa investigation, ng recent investigation, na automatic yung 25 to 30% ng budget na yon ay mapupunta sa bulsa ng isang tao. Halimbawa, merong school na itatayo na worth 100 million, automatic yung 25 million hindi mapupunta sa pambili ng hollow blocks or pagbili ng semento. Automatic, according sa previous investigation, mapupunta ito sa bulsa ng mga politician. And meron pang ang worst case na to the point na 40% lang ang inilalaan sa mga project. Just imagine, 100 million ang budget, 60 million ang ibinulsa, 40 million lang ang ispend sa mga project. Kaya nga kung makikita niyo po ang mga gawa na project dito, kung hindi substandard ay ghost project. At yun po isang ehemplo ng storing up the wealth na binanggit dito ng Diyos laban sa bayan ng Israel. At alam niyo po ba na ang bayan natin po, according sa 2025 Corruption Perception Index, tayo po ay rank 120 out of 182. Kumbaga, pag pinag-usapan ng kaayusan ng gobyerno, pang 120 tayo. So, meron tayong, yan po ang lowest score natin over the decade, which is 32 over 100. At isang gusto kong makita natin dito, balikan natin yung verse 10 na binanggit ng Diyos, for they know not to do right. Hindi nila alam. Sabi ng Diyos sa Ashdod at saka sa Egypt, tingnan niyo yung aking covenant people, hindi nila alam paano gumawa ng tama. At alam niyo din po, ganun din po ang corruption sa ating pong bayan. Alam niyo yung ganito talaga ang sistema. Kung ikaw ay pipilitin mo of course, by the way, hindi tayo para pumunta dyan sa kalye at magwelga. Hindi po tayo inutusan ng Diyos na gawin po yun. Ang trabaho po natin, iproklama po ang Ebanghelyo. Yan po ang number one focus ng church. Hindi tayo makikisali sa welga, sa mga rally, and
Kung ikaw, Kristiyano, magpo-post ng mga slanderous word sa gobyerno, sa iyong social media, violation yan ng Romans 14 and Titus 3. Pero anong tinutukoy dito, Brother RJ? Ibig ba sabihin, mananahimik na lamang ako? No. Ang pinaka-point po ng scripture dito ay upang magkaroon tayo ng biblical perspective. Kung ikaw, halimbawa, boboto. Kung ikaw, halimbawa, kakausapin mo isang, halimbawa, imbitahan ka ng ni mayor, imbitahan ka ng ni congressman. Kung ikaw ay iimbitahan, meron kang chance. Alam mo, mayor, yung ginawa mong polisiya, mali yan sa scripture. Yan po ang responsibility natin. Pero gusto kong makita kung paano ang bayan ng Israel ay hindi nila alam kung paano gawin yung tama, ganun din po ang ating pong bayan. Sa normal na Pilipino, wala na pong pag-asa ang ating bayan. Sa normal na Pilipino, probably we cannot see in our lifetime ang pagbabago. Pero ang gusto kong makita natin dito ay kung paano ginudge ng Panginoon ang Northern Kingdom dahil sa korupsyon ng kanilang pamahalaan. Sa tingin ninyo tayo ay approved sa Panginoon? Nakita niyo po dito sa chapter 3, ang kasalanan ng Northern Kingdom dito ay yung korupsyon. Yung mga ruling class, yung mga nasa palaces, ang mga taong na may hirap ay sumisigaw ng justice, sumisigaw sila ng tulong, yun po yung tumult. Pero ang mga nasa ruling class, na doon sila sa magandang bahay. Kung ang Diyos ay i-judge ang Northern Kingdom dahil sa kanilang kasalanan na ito, tayo kaya ay makakalagpas sa judgment ng Panginoon? So tingnan natin yung mga huling verses, which is ito po, 11 to 15. Dahil po sa kasalanan ng bayan ng Israel, ilalabas na po ng Diyos ang kanyang judgment. Verse 11, therefore thus saith the Lord God, an adversary there shall be even round about the land. So binigyan na ng judgment ng Panginoon ang Israel. Dahil sa kanilang kasalanan, sabi ng Diyos, merong papalibot sa Northern Kingdom. Ano po ang nag-fulfill nito? Assyrian Kingdom po. We know 722 BC, nangyari po ang pagpalibot po ng Assyrian Kingdom. Ano pa po? Sa verse number 11, you see there na sabi ng Diyos, and he shall bring down thy strength from thee, and thy palaces shall be spoiled. Kahit meron kang military power, Northern Kingdom, na kahit meron kang mga palasyo, pag lumusob ang Assyria sa iyo, lahat ng yun ay mawawasak. Yung palaces mo at even yung strength, lahat ng yun ay may spoil or mapaplunder. At yun po ang nangyari noong 722 BC. Verse number 12, thus saith the Lord, as the shepherd taketh out of the mouth of the lion 2 legs, or a piece of an ear. Ito pong imagery po na ito. Let's see, yung verse 12, sabi doon, thus saith the Lord, as the shepherd taketh out of the mouth of the lion 2 legs, or a piece of an ear, so shall the children of Israel be taken out that dwell in Samaria, in the corner of a bed, and in Damascus in a couch. So, ang pagpapakita po nito, ibig sabihin po nito, na yung magiging experience ng Northern Kingdom, pag lumusob yung Assyrian Kingdom, dito ipinagpapakita na kokonti lang ang matitira. Pag naranasan niyo na ang judgment ko, fragment na lamang ang matitira. At makikita niyo dito, they will be dragged away from their palaces of security. Yung pong in a corner of a bed, yung pong on a couch, yun po ay nagpapakita na ang mga tao na namumuno sa Northern Kingdom ay namumuhay luxuriously. Meron silang corner of bed at meron silang couch. Na kahit ganon ang kanilang kalalagayan, pag lumapit na ang judgment ng Panginoon, wala at kokonti lang ang matitira sa kanila. They will drag away from their comfort zone. Verse number 13, hear ye and testify in the house of Jacob, said the Lord God, the God of hosts. Dito, nagbigay uli ng utos ang Panginoon, a call is made to hear and bear witness against Israel. Verse number 14, that in the day that I shall visit the transgression of Israel upon him, I will also visit the altar of Bethel, and the horns of the altar shall be cut off and fall to the ground. Dito, nagpapakita po ito na ang Diyos ay nagbigay ng specific time of judgment or visitation. Na kahit yung kanilang lugar ng worship, yung po yung Bethel, which is a center
of their idolatrous worship ay tatargetin po ng Panginoon. Na kahit yung kanilang false religion ay hindi po makakapagligtas sa kanila pag dumating na yung judgment ng Panginoon. And even yung horn of altar na nagpapakita ito ng kapangyarihan, ng refuge, kahit yun ay ika-cut off ng Panginoon. And last verse, sa verse number 15, "And I will smite the winter house with the summer house." Ito po yung tinutukoy ko po sa inyo. Yung pong mga pinuno ng Northern Kingdom, meron silang winter house at meron silang summer house. Ibig sabihin, pag winter, dun tayo sa mansion number 1. Pagka summer, dahil malamig na dito, dun tayo sa mansion number 2. Ganun po ang mga tao dito sa Northern Kingdom. Pero pag dumating ang judgment ng Panginoon, sabi ng Diyos, "I will smite the winter house with the summer house, and the houses of ivory." Yan po ay mga magagandang bahay. Kung gawa ng ivory, gawa sa ivory, sabi ng Diyos, "The houses of ivory shall perish, and the great houses shall have an end, saith the Lord." So dito, ang mga pinuno po ng Northern Kingdom nung panahon po ni Jeroboam II, ini-enjoy nila ang yaman, ini-enjoy nila ang luho, ini-enjoy nila yung mga tahanang gawa sa ivory, ini-enjoy yung mga couch, ini-enjoy yung mga bed, ini-enjoy nila yung yaman, habang ang mga taong pinamumunuan nila ay merong tumult. Yung tumult po ay kaguluhan, sumisigaw ng tulong, sumisigaw ng justice, sumisigaw ng kalwanan. Just imagine yung gap, yung mga tao may tumult at yung mga pinuno ay nasa houses of summer houses, winter houses, house of ivory. Pero ang sabi ng Diyos, dahil sa inyong kasalanan, pag dumating ang judgment ko, lahat ng palaces ninyo ay sisirain ko, ay wawasakin nyo. And we know this history, yun po ay naganap noong 722 BC. Yung Assyria ay lumusog sa Samaria at winasak sa Assyria ang mga palaces po ng mga pinunong ito. At dito, ano makikita natin dito? Na ang Diyos po ay hindi po ini-ignore ang kasalanan po ng bayan. I hope sa Amos chapter 3, magkaroon tayo ng biblical perspective because we know ang ating pong bayan ay hindi po naiiba sa pinag-aralan po nating bayan. Hindi po naiiba. Tulad ng nabanggit ko po sa inyo, ang normal na Pilipino kumikita lamang ng 25,000 a month. Ang mga politician, may mga sports car, may mga mansion. Pag ang Pilipino nagkasakit, ito pong realidad, pag ang Pilipino nagkasakit, hindi niya alam saan siya kukuha ng pampagamot. Pag ang politician ay nagkasakit, pupunta yun sa States, United States, at doon kukuha ng magagaling na specialist, at doon sila magpapagamot. Just look at the difference. At yung kasalanan ng bayan ng Northern Kingdom ay hindi po nagkakaiba sa ating pong kasalanan. Now, ang tanong, gusto kong sagutin ninyo sa inyong mga sarili, kung ang Diyos hindi pinalagpas ang kasalanan ng Northern Kingdom, tayo kaya bilang bayan ay makakatakas sa husgado ng Panginoon? At yun po ang makita natin. Tayo pong lahat ay mag-pray. Ama namin Diyos, salamat po sa Word of God na amin pong napag-aralan. Salamat Ama, through Prophet Amos, nakita namin kung paano niyo po tinitingnan ang kasalanan po ng bayan po ng Northern Kingdom. At dahil po dito, nakita namin naman na kami bilang bayan ay kailangan pong magsisi at magkaroon ng pagbaling sa inyo through your word. We pray na tulungan niyo kami bilang mga mananampalataya na ito po'y magkaroon kami ng biblical perspective on how we see our nation as our country. We pray, Ama, na kayo po magbigay sa amin ng tulong at ng comfort in our time. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po. We are dismissed.